kung bakit maraming mga anak ang Diyos na hindi gumagaling, napakaraming maintenance medicine, napakaraming doktor ang pinuntahan, napakaraming hospital ang pinasukan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sapagkat doon sila umasa ng kagalingan. Hindi sa Diyos na nagsabing, ako ang Panginoon yung Diyos, ang inyong dakilang manggagamot. Yung paglimot po sa Kanya, ang nagdala sa kanila ng napakaraming problema. At naintindihan po yun ng babaeng inaagasan ng dugo. Ang sabi po ng Mark 5:25-34, napakarami pong mga doktor ang gumamot sa Kanya. Hindi po sinabing 3 lang o 5, ang sabi maraming mga doktor. Pero habang siya po'y ginagamot, ay lalong lumalala ang kanyang karamdaman, yung po yung issue of the blood. At hindi naman po in-specify po ng Bible kung ano po yung reason kung bakit ganun po katindi yung pagdurugo na diladanas ng babae. At ito po'y tumagal ng 12 years. Matagal pong panahon. And I am thinking many times, sa isang taon, gaano karaming doktor yung tumingin sa kanya? Sa ika-2 taon, ika-3 taon, sigurado po tayong lahat, siya pa yung nagpapalit ng doktor. Kasi yung unang doktor na nag-check up, o mga doktor na nag-check up ng first year, second year, third year, wala pong nagawa. At meron po siyang alternative, at normal naman po yun, hanggang ngayon po yung nangyayari. Meron po siyang first, second, third, fourth, and many options. 12 years po yun. Can you imagine kung gaano karaming doktor po yung gumamot sa kanya? In love and fairness sa mga doktor, sa mga hospital, we believe in doctors, blessing po sila. Sila po ay malaking tulong. Pero ang sinasabi po natin, bilang tao, gaano man kataas ang pinag-aralan mo, gaano ka man ka-professional, gaano ka man katalino, yung kakayahan mo, limitado. At isa rin pong reason niya kung bakit marami mga doktor ay nangangamatay din. Hindi na magamot yung sarili nila. 12 taon. Napakarami pong gumamot. Walang nangyari. At isang reason po yan kung bakit mo siya po'y gumagapang. Literal gumagapang po siya. Sa kapal ng maraming tao, siya po'y gumagapang. Iniiwasan lang siya ng mga taong matapakan, pero nakikitang siya po'y gumagapang. Dahil mahinang-mahina na ang katawan niya. Dahil yung kanya pong dugong dala ay almost paubos na. At yung po yung kanyang last chance, either she will live or in that place, she will die. At ang reason po kung bakit siya po ay determinado in spite na maraming nakaharang obstacle, in spite yung mga alagad, ay sinasaway siyang lumapit sa Panginoon. Sapagkat narinig niya ang narinig niya ng malinaw na si Jesucristo ay nagpapagaling ng lahat ng iba't ibang klaseng mga sakit at karamdaman. Huwag po natin itong makalimutan. Let me say this again and again. Kainin ito lang inyong buong pagkatao. Nung marinig niya ang patungkol sa katotohanan, ang Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling ng lahat ng mga sakit karamdamang imposible dinalunasan ng mga doktor. Yung faith niya sa maraming doktor for 12 years ay nilipat niya. Let the evangelist preach this message. Let the pastor preach this message. Let the teacher preach this message. Let the prophet prophesy this message. And let the apostle proclaim it from the rooftop everywhere day and night all over the world. That the Lord your God is your great physician. Yung faith niya sa maraming doktor for 12 years, nilipat niya kay Jesus. At yung hindi nagawa ng maraming doktor for 12 years, ay tinapos ni Jesus. Now, I want you to understand this. Alam ko ngayon dumating sa ganitong kalagayan ng buhay niyo. And you can relay what I'm about to say to all of you. I
personally believe with all my heart. Yung inilagay niyang faith sa maraming doktor for 12 years ay buong buo. Buong buo. It means 100%. Dahil yung hirap na dinadanas niya ay sobra. Pero walang nangyari. Pero nang marinig niya ang patungkol sa Lord, gano'n lang po kadali. Isang message lang ang narinig niya, o isang report, isang testimony ng taong gumaling. Yung lahat ng faith na nilagay niya sa mga doktor na yan for 12 years, nilipat niya lahat kay Jesus. At hindi ako nagtataka, at wala kayong dapat ipagtaka, na hindi lang siya nakatanggap ng himala. Ang himalang tinanggap niya ay tinatawag ng Bible na remarkable, one of its kind, instant miracle! Kaya kung gusto niyo po ng instant miracle, Church of God Philippines, ilagay niyo po ng buong buo ang faith niyo kay Jesus. Hindi nag-workout. Yung ginagawa na maraming mga manggagawa na yun sa fivefold, evangelical, charismatic, full gospel, o sino pa. Ng mga nangamatay na o nag-i-exist ngayon. Sa iba't ibang movement, coalition, denomination, at fellowship. Na yung faith ay nasa mga doktor at yung isang portion ay nasa Lord. It won't work. It won't work. Jesus said,